Magandang umaga po. Magandang umaga po din sa inyo na nanonood po. Tayo po ay may lahat ng nalamin. Aming Diyos, pagkita sa lahat ng Panginoon, maraming salamat po sa ito. Maraming salamat po Diyos sa pagkita sa amin, pagkita dito sa ibahay ng bahay, at sa alakasan po ng karagsa. Diyos, maging sa presensya po ng bawat isa, bawat kapatiran, maraming salamat po Diyos. Maraming po pumuli sa umaga nito sa aming pagtitipon, pag-aaral yung salita, maraming po Diyos, maraming Espiritu, pagmumagod po sa amin, patuloy ng pamilya ng patunawa, turuan, galayan ng Diyos, at bigyan ng tamang direksyon. Maraming po rin po Diyos, mga kapatiran na maraming ay patuloy pa lamang, sila ay pag-ingatan mo Diyos, galing ang sa pigtas sa iyong bahay. At hindi kami din nagpapasalamat, patawad mo Diyos sa aming pagkakasala ng pagkakas sa iparapan at pananalangin sa Panginoon. Ating nakakaw po na. So, ipagpatuloy natin how to be a good church member. So, last Sunday, itakal natin, a good church member should attend their church faithfully. And a good church member should be cooperative. Now, para po sa panglima, a good church member should be consistent. Should be consistent. So, one of the most difficult problem a church faces is a testimony damaged by the inconsistent living of careless church members. Kasi kung ano po yung pinakikita ng individual sa atin, ang pagtingin ng marami diyan ay general. Ang pagtingin ng marami diyan, lalo ng mga unbeliever, ay pangkalahatan. Meron akong kilala ng isang tao na siya ay na-offend sa isang Baptist preacher, isang Baptist pastor. Na-offend siya dahil hindi niya maintindihan yung ibig sabihin ng pastor na yon, bakit kailangan siyang bautismuhan? Bakit siya kailangan bautismuhan ulit? Kasi itong tao ito, galing siya sa isang born-again church, isang non-Baptist. Pero hindi nakatitiyak ng tamang tumanggap sa Panginoon. Tumanggap siya. So, may babautismuhan na siya. Pinaliwanag yung baptism. Hindi niya masagot yung tanong ng taong ito sa pastor, bakit mo ako babautismo? Hindi niya sinagot, ayaw yung sagutin, hindi niya masagot, wala po ang dahilan niya. So, sa madalit sabi niya, hindi ako magpapabautismo kasi alam ko na bautismo na ako. Hindi niya naman may paliwanag sa akin kung bakit. So, ginawa ng pastor, hinayaan niya. Hindi niya pinagsumikapan na aralin, sa halip, kinwestiyon niya pa agad yung kaligtasan. Gayong ang layunin lang naman itong tao tayo ng tanong, bakit? Bakit ako kailangan bautismo ulit? Samantalang ako'y nabautismo na. So sa halip na bigyan ng mahusay ng paliwanag, kapag sumikapang sagutin, hinayaan. At binigyan pa na kakaibang komento. Ngayon, ang naging kaisipan tuloy ng tao ito, sa lahat ng Baptist pastors, sa lahat, nilahat niya, pare-parehas lang kayo. So, dahil sa kakulangan ng isa, sa pagiging careless ng isa, nilahat niya. Saan siya napunta ngayon? Sa pagkakalan ko itong tao ito, napunta ngayon siya sa dating daan. Napunta siya sa dating daan. Ano ba? So ito po yung nagiging minsan hamon na bawat churches. Yung pagiging inconsistent ng
maraming individual na church member. No? So maraming mga nagpapakilala ng Kristiyano, pero pagdating sa kanilang buhay, yung tinatawag na wishy-washy. Ano? Wishy-washy. Ano? Merong tinatawag na in and out, up and down, no consistency. Tutuloy, hihinto, tutuloy, hihinto, tataas, bababa. Yung Christian life ay nagpa-fluctuate. Inconsistency. Ano? At hindi yung maganda ang patotoo ang pagiging inconsistent. Sabi ng 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians chapter 6 verse 14 hanggang 18. Sabi diyan, be not equally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement that the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore, come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Okay? Sa first verse pa lang, sa verse 14 pa lang, pinapaalala sa atin that be not equally yoked together with unbelievers. Pero ito po hindi tumutukoy mga kapatid sa pakikisalamuhan natin ng gusto. Halimbawa, nakikisalamuhan tayo, minsan tayo nakikisama tayo sa pag-atibig nating bahagian ng salita ng Diyos. Hindi ito tumutukoy sa soul winning. Ito po tumutukoy sa fellowship. So, sinasabi niyan mga kapatid, be not equally yoked together with unbelievers. At napakadami kong sinabi diyan. Now, anong fellowship meron sa righteousness at unrighteousness? Anong communion ang meron sa liwanag at kadiliman? At anong concord ang meron sa Panginoong Kristo at kay Belial? Pag sinabi Belial, that is Satan. Ano? Or what part that he, that the temple of God with idols? Hindi ito mga kapatid yung temple of God with idols, but this body is the temple of the living God. No? For ye are the temple of the living God. Sabi yan, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. So walang connection, walang fellowship ang isang mananampalataya sa mga gawain ng hindi mananampalataya. Tama? So kung tayo po'y mananampalataya, hindi natin saklaw sa gawain natin o hindi natin sakop sa mga pinapagawa sa atin ng Panginoon yung gawain ng sistema ng sanlibutan. Ano ho? Kaya ang sabi ng Panginoon sa verse 17, wherefore, come out from among them, and be ye what? Separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Come out from them. Separate. Humiwalay tayo. Ano ho? May mga pagkakataon, about isa sa atin dito, meron tayong mga kaibigan na nakaraan. Walang masamang magkaroon ng kaibigan. Kasi sabi ng Bible, sino ang may kaibigan must show to himself that he is friendly.
Pero may mga pagkakataon, may mga sitwasyon, may mga kaibigan tayo na siyang nagturo sa atin sa maling mga gawain. Bago pa tayo ang muli nilang maakay, at hindi natin sila maakay talaga, hindi natin sila mahikayat, ano, at talagang malakas sa kanilang influence sa atin, mahusay, na i-separate na lang natin ang sarili natin sa kanila. Sa mga ginagawa nila. Diba? Pwede pa rin tayo maging magkaibigan, subalit hindi na kagaya ng dati na ating mga ginagawa noon, magkaiba na tayo ng ginagawa ngayon. Pero magkaibigan pa rin tayo. Pero sa mga layunin mo, sa mga ibig mong gawin, hindi kita masasama. Tama? At sabi ng Panginoon, come out from among them, and be separate, say the Lord, and touch not the unclean thing. In verse 18, and I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, say the Lord Almighty. No? Kaya isang araw sa atin yan mga kapatid, is this. So we should be careful about our associations, who we hang out with. Sino yung mga nakakasama natin? Sino yung mga lagi natin kasama, yung lagi nating mga kausap? Maging maingat tayo kasi baka hindi natin namamalayan yung mga taong yan ay nagbibigay na sa atin ng maling impluensya. Sa halip na tayo kung makapagbigay ng tamang makahikayat, makapagbigay ng tamang impluensya, tayo na impluensyahan sapagkat kung sino yung nakakasama natin. Sabi ni Spurgeon, di ba? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ano? Kasi kung sino yung lagi mong kasama, madalas yun ka. Yun ang nagiging imahe natin. No? Kung yun yung lagi mo nakakasama at hindi mo inihihiwalay ang iyong sarili sa kanila, no? Hindi naman literal na hiwalay talaga ganun na i-isolate mo yung sarili mo. Ay, hindi kapag tinutukoy ng Panginoon dito. Ay, yung mga gawain natin. Hindi distinct sa gawain nila. No? Hindi distinct sa gawain nila. So we should be careful about our associations and who we hang out with. Kahit sabi natin mga dati nating kaibigan, pero tiyakin mo ano muna yung gagawin ninyo. Ano muna yung para saan muna itong gatherings na ito. Mamaya bigla kang mapilit yung painumin o paggawa ng hindi maganda. Ano? Nowadays, wala pinipiling edad yung alak kahit sabi mo may minor ban pa rin sa alak pero wala, kahit sino umiinom. Hindi naman natutupad yun kasi kapag dating sa mga sari-sari store, walang minor kahit nakalagay doon, minor bawal. Ano? So we should be careful about our associations. And sometimes, mga kapatid, may mga pagkakataon, hindi lang sa mga young people, and maging sa mga adult. Ano? May mga tinatawag na BI, bad influence. Ano? Bad influence. Instead na ikaw ang makapag-akay sa Kanya, palapit sa Panginoon, ikaw ang naaakay niya, palayo sa Panginoon. No? Maraming senaryo dito sa Biblia din na naging halimbawa niyan ng isang wrong association na nag-result ng paglayo niya sa Panginoon. No? Isa po diyan si King Solomon. Si King Solomon, siya po ay humingi ng wisdom sa Panginoon. Nag-pray siya, sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng understanding heart that I may lead your people. So nakita ng Panginoon, binigyan siya ng wisdom. Hindi lang yun, binigyan siya ng wisdom, binigyan din po siya ng kayamanan. Ayon po sa pag-aaral si King Solomon nalagay ng itsura. Binigyan din siya ng kayamanan, binigyan siya ng katalinuhan. Kaya isa sa mga nabuhay ng matalinong tao
maliban sa Panginoong Kristo, si Haring Solomon. Pero sa kabila ng kanyang katalinuhan at kayamanan, nagkaroon pa rin ng dahilan para siya malayo sa Panginoon. Nagkaroon siya ng wrong relationship. Kung tatanungin natin, so di ba okay lang naman doong araw sa Bible na maraming asawa? Hindi po totoo yun. Hindi po sinuportahan, wala po suporta dahil sa salita ng Diyos ang polygamy. Wala po. Kung sa iba, itinuturo nila, pwede daw. Katotohanan kapatid, hindi po suportahan. Nagkaroon po ng asawa si Solomon na 700. At yung kanyang concubine, mga kabet, 300. Iba-ibang pinanggalingan ng mga lahi, tribo. Marami doon, may mga iba't ibang Diyos-Diyosan. At napipilitan siyang sambahin yung Diyos ng kanyang mga asawa at mga kabet. Ito ay nagdulot sa kanya ng paglayo sa Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, and they turned his heart away from God. So kapag hindi tayo naging maingat sa association na kinakasama natin, it can lead us to falling away from God. Maging maingat tayo sa nakakasama natin, sa nakaka-fellowship natin, at sa napapakinggan natin. Kung hindi tayo magiging maingat yan, maaaring hindi natin masuri, yan ay mag-provoke sa atin para lumayo sa Panginoon. Kaya po yung verse 14, chapter 6 ng 2 Corinthians, na be not equally yoked together with unbelievers. Ito rin po itong tumutukoy, lalatigit sa mga mananampalataya po na hindi pa kayang manindigan sa kanyang katayuan sa pananampalataya. Yung madaling mahugot, madaling mabunot, hindi po sinabi ng Bible na makipaglaro tayo sa gawain ng sanlibutan. Hindi po sinabi ng Panginoon yun. Hindi yun ang sinasabi ng kanyang salita na sabayan lang natin o makisama lang tayo. Hindi po yun ang sinasabi, mga kapatid. Sapagkat kung sasabayan natin at makikisamahan lang natin, yun po yung carnality. Na nagagampanan mong makisama sa mga sistema ng sanlibutan, and at the same time, ikaw ay nakakaganap ng mga gawain mo sa Panginoon. Carnality yun. Hindi yun ang sinabi ng Panginoon. Ang sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, come out from among them and be ye separate. Come out from among them and be ye separate. And as sabi ng Romans chapter 12, be not conformed to this world, but be ye transformed. Kaya we should be careful about our associations who we hang out with. And we should be careful about our activities, the things that we do. Nararapat maging maingat tayo sa panahon ngayon, napakarami pong mga activities na kinahuhumalingan kahit mga mananampalataya na talagang kumukuha ng atensyon, oras, kalakasan, at panahon. Kaya pagdating sa Panginoon, wala nang oras, atensyon, kalakasan, at panahon. Kaya maging maingat tayo sa mga activities natin. Lahat ng activities kapag sobra, masama. Hindi po masama ang cellphone. Pero kapag sobrang gamit ng cellphone, masama na. Hindi po masamang matulog. Wala akong problema matulog. Pero kapag sumobra ka sa tulog, masama na rin.
Hindi masamang kumain. Pero kapag sumobra ka sa kain, masama na rin. Hindi masamang magpahinga. Pero kapag sumobra ka sa pahinga, masama na rin. Tama po? So we should be careful about our activities, the things that we do. Baka hindi natin namamalayan, sobrang active tayo sa bagay na yan, sa isang particular na activity, pero pagdating sa gawain ng Panginoon, kapag sa Panginoon, nagiging less active tayo. Kagaya po niyan, hindi mo masamang magtrabaho. Walang masama sa trabaho. Pero kapag sobra sa trabaho, masama na rin. Kaya nga po, ayon sa pag-aaral, di ba? Ang batas natin dito, binibigyan na ng 8 hours sa pagtatrabaho. 8 hours yung regular time. Pag lumagpas ka ng 8 hours sa pagtatrabaho, kailangan bayaran ng overtime. Tama? Malaki ang bayad ng overtime kaysa sa regular pay mo. Tama? O magkaroon ka ng malaking overtime, mas malaki yung oras ng overtime, mas malaki yung bayad sa'yo. Kasi mabigat ang trabaho kapag lumagpas ng 8 hours. Ako naranasan ko magtrabaho na isa't kalahating araw ako hindi sa bahay. So, 24 hours, 24 plus 8 hours. Yun na yun. Kasi ang nangyari, yung trabaho namin ay 12 hours. May excess na 4 hours. Kailangan ng tao sa pangalawang shift. Malakas pa ako, sabi ko, sige, bata pa ako nun eh. Sige, sabi ko, ako ulit. Kaya mo, oo. Sabi ko, hanggang kinabukasan yun. Di kinabukasan, pag uwi nun, shift ko na ulit. Ako ulit. Sabi ko, ako ulit. So, isa't kalahating araw. So, ako yun yung pinakamatindi kong pinasok sa trabaho. Isa't kalahating araw ako nagtatrabaho. Puhunan tulad ko, kaya lang ako ng kain. Tulog wala. Tamang may kwentuhan lang ako. Okay. Patakot pa ako sa cobra nun. Yan, cobra. Siguro naka-5 o 6 na cobra ako nun. Isang shift, 2. Tapos sunod na shift, 2 ulit. Yung shift ko ulit, 2. Kasi pakiramdam ko nun, nalakas ko eh. Hindi na nagpa-medical, bayaran na. Karoon ako ng problema sa puso. So lahat ng sobrang masama. Sumobra ako doon, malaki nga yung kinita ko, maganda nga yung income ko nun, sumobra ako, naging masama sa kalusugan ko. Hanggang ngayon, dala-dala ko yun. Parang ginawa akong soft drinks yung cobra. Sabi ko ako, may 1 litro cobra, bumili ako. Pero, ikinisama ko yun. Yung pagkakape, masama rin yun. Nagsobra. Ay, buti na lang. Nagsobra. Hindi Lahat ng sobra mga kapatid. Ang bawat isa sa atin dito, meron tinatawag na hobby. Tama? Iba-iba tayo ng hobby. Iba-iba yung mga pampalipas natin ng oras. May mga pampalipas tayo ng oras. Ang iba sa atin dito, pampalipas sila ng oras nagbabasa. Ang iba sa atin dito, nagpapalipas ng oras sa panonood ng TV. Hindi pampalipas ng oras ng rides. Kain oras. Kaya pinag-uusapan yun. Hindi pwedeng lagi rides, maghihirap ang mundo. Diba? Ang iba sa atin dito, si Papsi, hobby niya talaga rides. Bago pumasok yan ng trabaho, pag-ising ng umaga, natatagpuan mo sa pinangunan niya. Sa bagong silang, o kaya divisoria. Hobby niya na yun. Pero hanap buhay niya. So, ganun. Meron sa atin dito, hobby niya ay maglaro. Pwede ba maging hobby ang pagkain? Hindi pwede. Pwede naman yung iba, no?
Nakakain mo lang ng lunch, halimbawa, kakakain mo lang ng lunch, mayroon na naman na, pinag-uusapan nyo na naman pag hindi kasi papalipas oras namin eh. Alam mo, pag pinag-uusapan gano'n, tapos busog ako, nasusuka ako eh. Nasusuka ako sa busog. Kasi imagine ko agad yung pinag-uusapan nyo, nasa tiyan ko na naman. Kasi pag andyan yan, kakainin ko na naman yan. May hobby sa atin dito, naglalaro. Ang daming laro sa cellphone. Tama? Ang daming mga addictive na laro sa computer, sa cellphone. Wala akong masama doon, kapatid, sa mga hobby natin. Wala akong masama dyan sa mga libangan natin. Ang masama po dyan sa libangan natin, kapag yung libangan na yan ay sumobra at naging part na ng lifestyle mo. Na kapag wala yan, hindi ka masaya. Tama? Paano ba? So, may mga may libangan ni pag-inom. Eh, hindi naman yan, kapatid. Hindi magandang libangan. So, we should be careful about our activities. Ikaw lang makakaalam din, kapatid. Ano? Tandaan nyo, one of the character na meron po ang isang good church member is a consistency. Should be consistent. And inconsistency is a bad testimony. Hindi magandang patotoo yun. Kaya we should be careful about our association, about our activities na ginagawa natin. And we should be careful about our music, our language, and our appearance. Ano? Baka sumasabay ka na rin sa TikTok na ano, no? Yung binibining malikit. Kilala ko yung ito. Sa dami. Dito siya ngayon. Ulitin ko pa ba? Baka mabuhay. Baka magkaroon ng pagpatugtog yan. Diba? Dami ko napapanood kasi pagpauman ninyo. Kasi sayot sa gusto mo mapapanood mo siya. Ako naniniwala about isa rin sa inyo. Ano? About our music. Nagtataka ko, no? Talagang kakaiba mo to, no? Yung pangit naging maganda sa kanila, ang pangit ng bonus ng mga kumanta. Yung mga pumatok ng mga kanta ngayon ng mga ganyan, ang pangit naman ang boses nila. Maganda. Pero pag tinignan mo yung views na sa 5 million, 10 million. Pag pinakanta mo ng live, boses itik eh. Hindi makakanta ng live yun. Kaya katakataka mga kapatid. Ano? Pero yun talaga eh, no? So we should be careful about our music. Ano ba yung mga nag-i-steer sa yung kaluluwa ng music? Maging maingat tayo sapagkat napaka-seducing ng mga music na yan. Sobrang mga seducing ang mga music ngayon at mga nag-uudog lahat. Ano? Biruin mo, kahit noon pa mga awitin, nag-uudog ng paghiwalay sa asawa eh. Sa isang kanta ni Chris Lawrence, kung malaya lang ako. Ano ba? Eh ngayon, kahit LGBTQ, yung tanggap siya kasi sabi ng kanta, maging sino ka man. Di ba? Tapos sabi naman ng iba, kala mo kakabit na nila yung pusod nila nung pinanganak sila. Kung mawawala ako, hindi ko makakaya. Para pinambukas na nag-iisa. Bakit ito pinanganak? Kaya kadikit mo yan. Lumaki ka, hindi mo kasama yan eh. Tapos yung nakilala mo, kung mawawala ka, hindi ko makakaya. Yung mga kanta ngayon, So, alam mo mali sa mga music ngayon ng mundo, sobra nilang ina-adore yung creation rather than creator. Diba? Eh, iba, so sobrang pagmamahal nila sa partner nila, ang sabi nila nung kanta ngayon nitong matandang singer na to, sinasamba. Diba?
Tapos yung iba naging superhero, susungkitin ko mga bituin para lang makatingin. Diba? Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo, ginagawan pa ang Panginoon. Ang lahat ng to'y gagawin para Bakit naman sa dito? di ba? Isa lang ang kilala kong tao na nagregalo ng may kilala akong tao na nagregalo ng star kay Casey Concepcion. Yung isang star player ng Houston Rockets, may binili siyang star at ibinigay niya kay Casey Concepcion. Kaya may isang star na natatanaw tayo na nare-recognize at ibinigay talaga kay Casey Concepcion. Ano siya? Star player ng NBA Houston Rockets. Kalimutan ko yung pangalan niya. Yun talaga, pero hindi niya nasungkit. Diba? Kaya maging maingat tayo sa mga awitin. Oo, alam niyo bakit iba sa atin nakakalibang, no? Mapapagano mo talaga. Kasi yung katawan natin, nandiyan pa yung beat. Kasi more on rhythm and melody ang mga kanta natin ngayon. Wala silang harmony. No? So, ngayon, pagka magte-testing ng headset, kailangan yung kalabugan. Kung magte-tulog ng headset. Pero saan mo gagamitin yan? Papakinggan ko lang yung mga kanta. So we should be careful about our music. Kung hindi tayo maging maingat sa mga music na napapakinggan natin, mahirap. Ako, to be honest, yung naging paborito kong music. At hanggang ngayon, pag naririnig ko sa radyo, napapangiti ako. Uy! Sino si Bon Jovi? Oo, sobrang idol talaga yun. Sobra. No, talaga sobra. Kasi dati, kahit di maganda boses ko, mukha akong video ko Ang kapal ng mukha namin dati. Santa Lucia, Worlds of Fun, yung video ko sa labas ko, kasama ko mga barkada ko, naka-camera ulit. Walang audience kasi puno namin yung upuan Kayo nandiyan sa paligid, nakikinig lang kayo. Kanta kami. Tapos pagka gusto namin tulog, kung kami sa loob, bayad kami. Hindi ganun kaganda boss ko, pero gusto ko talaga yung banda na yun. John Bon Jovi. Wala siyang kantang hindi ko alam. Kahit kung kanta niya, alam ko. Pero syempre, mananampalataya na ako. Bakit ko pakakantay? Kung mag-video ko kaya, kukantay ko na lang. Amazing ko So we should be careful about our activities, about our music. Kaya meron ba kayong mga naging paboritong mga awitin noon? Meron. Ikaw, Brother Mark, ano yung paborito mong awitin? Hindi ko alam yun mukhang bago yun Parang bago lang yan Still one, di pa Sir, may nabubuhay si Johnny, ito mga awit to Meron ka naging paborito na? Parang kay Edgar yan. Parang kay Edgar. Yung mga ganitong banat, So, one look and a new Ivan na. This guy is in love with you. Parang kay Edgar. Si Mami Bes, ano yung mga naging paborito mong awitin na? Wow, maganda yan mga punebra Basta si Mary Joy lang sa akin yung pag-ibig. Nakalabasan na. Hindi, no? May dagdag ko lang sa isang activities natin sa ating naunang sinabi. Isa sa mga activities na dapat natin pag-ingatan din yung pagsayaw. Yes. Diba? Ano ba sa atin dito talagang may talento sa pagsayaw? Yes. Ako dati folk dancer. Oo, folk dancer kami.
Kasi kailangan na naman sa folk dancer, kailangan may posture ka rin. Tapos, kinocompete kami, folk dancing. Yung mga lakota, mga lumang sayaw. Tapos yung kahulihan kong sinayaw, yung binibini mo. Madulas. Isa sa activities tayo, mananampalataya, hindi tayo sumasayaw. Kasi hindi part ng worship sa Panginoon ang pagsayaw. At hindi ginawang activity yan sa loob ng simbahan. Tama po? Hindi tayo sumasayaw. As simple as that, nasa church sage tayo, hindi ginagawa ang pagsayaw. Sinabi mga kapatid, gawain ng Diablo pagsayaw, pero hindi yan ginagawa at walang itinuro ang Panginoon dyan na gawin natin sa loob ng simbahan. Hindi pa so, pwede pala ako sumayaw sa labas. Eh kung anong ginagawa natin dito sa loob ng simbahan, siya mong gawin sa labas. Ayan, ano? And then music, ano? Matindi yung music na yan, ha? Yung isang linggong pag-ibig. Mami, best, yung mga panahon ng 1950s yung may gumagano. So we should be careful our music. Kahit kasi mananampalataya na, hindi nagiging maingat sa music. Ano? Sa music. Hindi po ibig sabihin Christian music yung pinatutugtog niyan, okay na. Meron po tayo tinatawag na contemporary Christian music. Maging maingat tayo dyan. Hindi naman ako kilala ng mga to, hindi nila may kita. Yung hymn song. 7-11 song. 7-11 song yun eh. Itong lyrics, 11 beses uulitin. Iba-iba lang ng pitch. Diba? How great is our God? Sing with me, how great. Paulit-ulit na yun. Tapos yung mga tao, unti-unti, mataas ang kamay, nakapikit na. Paglabas, feel ko na worship ko Panginoon. Really? Pag emotion kapatid, kahit sino luluwa. And we are not serving our God using our emotion. Pero sabi ng Panginoon, serve God with spirit and in truth. So hindi ibig sabihin kapatid, Christian music naman po, so Christian rock, Christian band naman to, okay lang siguro. Hindi okay yan kapatid. Kinakanta nila para sa Panginoon, ang itsura nila para silang hindi sa Panginoon. Diba? Kaya, hindi ko suportado yung kaya mag-ingat din tayo sa mga inaawit natin na special number. Suriin natin kung sino yung compose ng kanta at ano yung background ng nag-compose ng kanta. Tignan natin. Kasi baka nag-special number tayo dito, yung nag-compose pala ng kanta. Si Don Owen, magaling na singer. Magaling na composer. Pero alam niyo ba na generic Christian? Generic siya. So, ano po yung connection natin? Kantayin natin yung mga awitin ay generic na. Pero yung Wilson, kinakanta na hymnal, niredeem nila. Sabi ko, ang galing ginawa nilang, yung I have decided to follow Jesus. Sobrang emosyonal. I have destroyed. Wow! Tapos nakaganon pa talaga. Yung maingat din tayo kapatid, marami po nang babalaura ng hymnal natin. Ang hymnal natin mga kapatid, it is a doctrine-based song. Sa bawat words niya, bawat lyrics niya, bawat title niya, may kaakibat na doctrine. Hindi yan ginawa para ganun lang. Kasi originally, kahit unang-una pa, ang Baptist Church, hindi kumakanta.
Walang awitan ng Baptist Church. Ano na meron? Puro exhortation ng Word of God. Walang kantahan. Kasi nagiging maingat sila sa mga awitin. History. Ngayon, nagkaroon po ng pagkakataon na gumawa sila ng mga awitin hango doon sa mga doktrina o mga Baptistic doctrine. Kaya po nabuo yung himnal. Kaya po nabuo yung himnal. Hango po yan sa mga doktrina. So pinag-usapan muna nila, tinignan nila, sinuring maigi ang bawat salita, bawat words, yung tunog, yung tempo, yung tempo, pinakinggan, inaral, hanggang sa nabigyan ng pahintulot sa isang church, sila umawit para sa Panginoon, nakita rin nila, hindi kasama, pwede maisama tayo umawit. Pero may alam ako si Bahan, hanggang ngayon, hindi sila kumakanta. At may alam din ako si Bahan, hanggang ngayon, wala silang instrument. Mali naman pakunawa, kapatid, na sabihin natin, kaya kami walang drums kasi pang-diablo yung drums. Talaga? Ginagamit ng banda yung drums. Talaga? O di dapat wala rin gitara, wala rin yung palele, wala rin violin, wala rin piano. Bakit? Makikita mo sa banda yan. Diba? O di dapat wala. Ano? So hindi yun ang ibig sabihin, hindi yun ang paliwanag. Hindi kami gumagamit ng percussion instrument, more on strings instrument. Bakit? Kasi yun ang sinasabi sa Psalm. String instrument. Si David gamit niya string and wind. Pero yung may puro rhythm. Ang rhythm sa music, rhythm, melody, harmony. Tama? Tama ko, no? Baka nagkakamali ako. Rhythm, melody, harmony. Si harmony, it touches, anong natatouch ng harmony? Anong rhythm? Body. Si harmony, anong tinatouch ni harmony? Soul. Si melody, spirit. Kaya soul and spirit, kaya yung mga awitin natin, soul, spirit, soul. Hindi flesh. Pag reading, although may reading tayo na napipindot ng mga pianista natin, may reading pa rin part yan, pero hindi overemphasize ang reading. Tama? Yung maging maingat tayo, music pa lang yun. Kaya we Baptists are conservative even in our music. Maingat tayo. Kaya sabihin nila, Christian music na nga yan, ayaw mo pa? Iyo kayo, mga long hair yan, nakita mo, kalbo ako eh. Ibalik kalbo ang long hair. So may mga napapanood din naman ako mga Christian music o mga Christian concert na mahusay. Pero may mga napapanood ako, ang mga damit nila talagang formal sila. Mahusay. So yan po, no? We should be careful about our music. We need to be consistent. Sa bagay niya. Our language. Maging maingat tayo sa mga salita na lumalabas sa ating bibig. Baka hindi natin namamalayan. Ang bawat isa sa atin dito, naniniwala ako, nakaranas sa magmura. Diba? Yun na talisod ka nga lang, ay post nga. Ay, gwapo. Diba? Sabi nila, mga taga-Marikina, part na ng bibig nila yan. Totoo, mga taga-Marikina. Hindi po kami tubong Marikina, pero ang pangalan namin nasa Marikina, Francisco. Pag nag-angkan-angkanan, nandun, Francisco. Pero naniniwala ako kahit po tubong Marikina, na para Moragao, pwede mawala yun.
Kasi hindi ako naniniwala, kapatid, kung sabi nila kung ano yung puno, siya na rin bunga. Baka na yung simula, siya na rin yan. Hindi. Nung naging mananampalataya ka, ikaw na ngayon ay bunga na ng Panginoon, sabi ng Bible. So, nararapat na ikaw bilang isang branch, yung ibinubunga mo ay yung galing sa tatas na nagbibigay sa atin, galing sa ating true vine, which is the Lord Jesus Christ. So, nararapat na maging yung mga salita lumalabas sa atin ay hindi katulad na kung paano magsalita ang sanlibutan ngayon. Tama? Ano? Hindi ko sinasabing maging makata ka sa lahat ng oras. Pero yung salita merong paggalang. Salita merong pagrespeto. Ano? So maging maingat tayo sa mga salita natin. Ano? Baka ngayon may mga salita tinatawag na anong tawag doon? Becky language bro. Yung Becky language bro tawag. Ay, gay lingo. Gay, ano? Basta salita ng baning. May sarili silang salita. Kaya, maging maingat tayo dito. Ano? Meron silang mga salita na kakaiba. Alam niyo ba may dictionary na yung mga yan? Sa taon-taon, itong dictionary na ito, itong Oxford Dictionary, sa taon-taon, maging yung Merriam Dictionary, nagdadagdag ng mga lingwahe at isa sa nagdadagdag yung mga gay lingo na yan. So, nagiging opisyal. No? Kahit ang ibig sabihin, bastos talaga. No? We need to be careful in our language. Sabi nila may mga mananampalatayang patuloy na nagmumura, hindi po ako sang-ayon doon. No? Kahit yun ay parte na ng buhay nila, pero di ako sang-ayon pa rin doon. Kasi mananampalataya tayo, still, that is part of the unclean thing. So, sabi ng Panginoon pa rin sa kanyang salita, that's not the unclean thing. And bigay separate from that. Diba? Maging distinct ka. Kaya bago sa atin dati dito, malulutong magmura. May malulutong magmura dito dati. Pag-gising na pag-gising pala, napapamura na. Kapag kumura, ay puso ka na! Sarap ng kunat ko ah! Minsan sa mga magkakaibigan, ano? Kasi nagkabo na doon. Ay, kapo! Marami sarap-sarap magmura noon, ano? Parang pag galit ka, tapos nagmura ka na, ilabas mo na yung galit mo. Pero hindi na yun. And then, syempre, we must be careful our music, our language, and our appearances. Maging maingat tayo sa appearances din natin. Kasi baka hindi natin namamalayan, so sobrang lax natin yung usong mga damit ngayon na isusuot natin. Diba? So, tignan pa rin natin yung appearances natin, o baka yung mga usong looks ngayon, na gagawa natin. Maging maingat pa rin tayo sa appearances natin. Ano? Basta ito po yung usong gupit ngayon sa mga lalaki, yung tinatawag na undercut. Kaya po ganito yung gupit namin. Basta ito yung uso ngayon, yung nagpapabuhay dito. Diba? May nagbubuhay dito. Tapos pati kilay, pinagtripan, ginubuhay ka ng gano'n. Kasi ito yung uso ngayon. Ako nga, ayaw sumunod sa uso, pero nag-ganun pa rin. Diba? Papsi, sumunod sa uso. Diba? Undercut, tapos pagkatapos nagpagupit, tapos tatalian ng gano'n. Para makita yung bagong gupit dito.
sa Biblia, yung lalaking may mahabang buhok, yun ay indikasyon na yan ay ang mga lalaking may mahabang buhok, sa Biblia, yun yung itsura ng mga diablo. Ano? Sa babae kasi, ang mahabang buhok, glory sa kanila. Sa lalaki, ang may mahabang buhok, shame. Kahihiyan sa kanila. Baliktad din sa babae, kung may maiksi buhok, shame din sa kanila. Diba? Kaya, as much as possible, yung batok, mga tago ka. Na yung mga nagpapaiksi ng buhok, paiksi. Kasi, mga babae, hindi ako sang-ayon naman sa mula ng pinangalakan, huwag kang gugupitan. Hindi ako sang-ayon. Ang haba-haba na rin. Pag naligo ka nun, isang bote kagad ang shampoo ginamit mo, hindi ang gastos mo, di ba? Tapos pag magsusuklay ka, kailangan ng mga dalawang katao. Kasi hindi ka nagsasabi ni Pastor, bawal. Sabi ng Bible, it is the glory to the woman na may long hair. Ito yun. Pwede ka magayos. Ang hindi lang mahusay kapatid, lalaki ka, nagupit babae. Babae ka, nagupit lalaki ka. Hindi mahusay yun. Tama? Kasi babae ka. Kaya yung gupit mo dapat pang babae. Napakaganda sa isang babae, maayos ang kanyang buhok. Mahaba ang buhok na maganda. Di ba sakit-takit yung bata? Kasi may mga babae po ganito, may reason sila ba't di ba nagpapaiksi? Kasi may meron silang allergy sa buhok. Pero ganun pa man, hindi pa rin kalabasan yung style ng buhok nila kasi itsurang babae pa rin, nakasakit pa rin. Huwag na ikupit lalaki. Ba, si Jen, magpa-barbers ka. Ito kayo itsura mo, Jen. Kamukha mo siguro si Cedric. Si Cedric pala, si Cedric. Kaya pa-barbers cut si Jen, kamukha niya na si Cedric. Si Ronald ay kapag nagpa-barbers cut, kakamukha mo si Dudong. Nice one. Face up. Si Jeff, pag nagpahaba ng buhok, kamukha mo si Jen. Pakita ko yung face up ni Jen eh. No? Ay, Jeff. Ingat tayo din ha, sa face up. Ako di ako sangayon sa paggamit natin mga Kristiyan. Sige, kasi mo testingin mo yung sarili mo, pero huwag mo naman i-upload, nakakahiya. Parang curious ka lang makita yung sarili mo. Pero alam mo ba, hindi mo na kailangan maging curious kung ano yung magiging itsura mo pag babae ka. Kasi ginawa kang lalaki, ginawa kang babae, ginawa kang lalaki, maging magalak ka yan. Tama, ako tinitignan ko na yung anak ko, katakataka, sasabihin nila, ang ganda ng anak mo, ang pangit ko daw. Ano nangyari yun? Anak ko yan. May nagsabi, kamukha mo yung anak mo, ang ganda-ganda. Pagdating sa akin, ang pangit ko daw. Sabi mo, kamukha ko. Tapos pag ang ganda, pagdating sa akin, pangit, ang gulo pa. Sabi ko, titignan ko na yung anak ko kung babae ako, di. Ganon. Okay lang. So we should be careful about our appearance. Ang lalaki hindi nag-i-earrings yan. Kasi dati may hikaw yan eh. Sinasama ko na sa church, nag-hikaw pa rin. Kasi church na kami, nakahikaw pa rin. Kumakanta sa stage. Doon sa dati nilang simbahan. Nakahikaw pa rin. Kapatid ha, maging sa mga singsing, maging maingat tayo sa pagsusuot ng singsing. Oo. Okay lang magsuot ka ng singsing mo dito. Ba, di, ito po yung singsing namin ng ate ko. Okay yun. Friendship ring yun. Pero kapag may singsing ka na dito sa iyong palasingsingan, iba na yan. Suot ka singsing dito, friendship ring namin. May talagang friendship ring nangyari eh. May dugtong lang. May photo yun. Sakain ako doon. Saka problema doon. Friendship ring. Pero kung dalawa lang kayo may ganyan at opposite sex kayo at hindi pa kayo engaged at napakabata nyo pa, tigil nyo yan. Bigay nyo sa akin. Friendship ring.
tigilan niyo yan. At wala pa kayong plano magpakasal. Kaya nga po yung mga magbibigayan ng sinisig nila as their engagement ring. Sige. Kasi engaged na kayo, you're in legal age. Basta rin basta engagement ring. Congratulations. 16 years old pa lang, engagement ring. Hindi na kayo magpapakasal, 25 years old ka. Tigilan niya. Mananabulit ako. We must be careful in our appearance. Hindi ko po sinasabi ito mga kapatid on my own, pero alamin natin yung ibig sabihin ng mga bagay. Sa ibang simbahan, hindi pa mag-asawa, basta alam ng pastor na sila ay mag-boyfriend and girlfriend, tinatawag din nilang couple. Dito hindi. Tayong mga taga-Christ Covenant, hindi natin tinatawag na couple ang mag-boyfriend. Magka-churchmate pa rin kayo. Magkaibigan kayo. Special friend. Right? Special friend. Kasi minsan pag binagsagan na kagad ang couple, umaakta na as couple. Beyond boundaries. Diba? Dahil mga kapatid, still, it is our appearance. Maging maingat pa rin tayo sa mga mag-partner dito, maging maingat tayo sa ating appearance. Maging maingat tayo. Tingin lagi tayo wisdom sa Panginoon. So we should be careful about our music, our language, and our appearance. A good church member will be consistent in his living. Ang inconsistency, kapatid, yan ang nagiging struggle ng mga consistent sa loob ng simbahan. So huwag tayong palitaw, huwag tayong up and down. We must be consistent. Ibig sabihin ng character, magkaroon tayo ng character. Character means consistently doing what is right. That is character. Kahit anong mangyari, ang gagawin ko yung tama pa rin. Kasi tama ito. Kahit ako lang mag-isa, I'll be consistent doing what is right. Bahala mo pa lang sa iyo, kung magpapatuloy kayo, basta ako, papatuloy ako. Diba? Kaya po ang ating isipag-aaral pa patungkol sa a good church member. Start ko na lang. Aming Diyos, nakita sa lahat Panginoon, maraming salamat po sa aming Sunday School. Maraming salamat sa pagpapaalala sa amin patungkol po sa mga bagay nito about the consistency in our Christian life. Maraming po Panginoon, patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa. Tulungan, bigyan niyo kami Panginoon na kakayahan to be consistent in Christian living. The life of Diyos, meron man sa amin ay nagkakaroon po ng inconsistency. Hindi po Panginoon, kami po yung bigyan ng kapatawaran at pagkakataon na manumbalik sa pagiging consistent. Diyos, maraming salamat po sa ating pagpatuloy ay pumuli mo muna sa amin at magpala mo din sila. Maraming ko rin po mga kapatiran, maraming pagpatuloy pa lang sila po yung pagiging natin. Maraming salamat at ating dalangin sa pangalan ng Jesus. Okay?